Hanggang saan ka nga ba kayang dalhin ng kahirapan? Saksihan ng kwento ni Natasha, ang kasambahay na ipinakasal kay Alex, ang bunsong apo ng Don na masama ang ugali at ang tanging alam lang ay ang nakawan siya ng halik. Magiging maayos kaya ang pagsasama o mauuwi sa masakit na hiwalayan? Rinig mo ba? Dadating yung apo ni Don Fabito, yung bunso na si Alex. Naku, at ang gwapo pa din naman. Parang sinasabuyan ng asin si Erika habang nagpupunas ng muebles sa mansyon. Ayusin mo ang trabaho mo, Erika. Baka mabasag mo ang mga gamit. Tsaka ano naman kung babalik ang apo ni Don Fabito? Tanong ni Natasha sa kaibigan na binigyan lang siya ng nalolokong tingin. Eh di syempre, ibig sabihin may gwapo sa mansyon. Eh di ibig sabihin, mas maganda ang paglilinis. Ikaw talaga, Erika? Para mo na rin sinabi na nagsasawa ka na sa mukha ni Don Fabito. Natatawang saad ni Natasha sa kaibigan. Ano pa ba? Ikaw na mismo ang nagsabi. Saad ng kaibigan at hysterical na tumawa. Natigil lang sila nang magsalita si Don Fabito. Maya-maya ay dadating ang apo kong si Alex. At papupuntahin niyo siya sa office ko. Saad ng Don at ngumiti kay Natasha. Iha, ikamusta mo ako sa mama mo ha? Kung kailangan niyo ng tulong ay magsabi lang kayo. Malumanay na saad ng Don. Napangiti na lang si Natasha at tumango. Mabait talaga sa kanyang pamilya ang Don at malaki ang tinatanaw niya na utang na loob rito. Naglalakad si Natasha sa labas ng may dalang paso. Nasa hardin naman siya para magtanim ng halaman at ayusin ng mga bulaklak. Nagulat siya sa biglang dumating sa kanyang harapan na lalaki at nabitawan ng paso. Bahagyang nadumihan ng damit ng lalaking nasa harapan. Ano ba yan, miss? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Inis na saad ng lalaki na nakatingin sa kanyang t-shirt. Napatingin si Natasha. Hindi niya kilala ang lalaki. Naisip niya na baka marahil ito ang apo ni Don Fabito. Sorry po sir, hindi ko po sinasadya. Nagulat lang po ako. Natatakot na saad ni Natasha dahil nakakunot ang noo ng lalaki at mukhang mangangain. Kinuha niya ang sariling panyo sa bulsa at ipinuna sa t-shirt ng lalaki na natalsikan ng lupa. Naramdaman ni Alex ang kamay ng dalaga sa kanyang dibdib. Nakakagat ito sa labi at halatang takot sa kanya. Magandang babae at natural lang ang lahat dito. Walang tao sa paligid kaya naman, hinawakan niya ang kamay ng babae at pinupunasan ng kanyang t-shirt at mabilis siyang isinandal sa pader. Di ako tumatanggap ng sorry, miss. Ani niya rito. Nanlaki ang mata ni Natasha. Naipuwersa ang pagsandig niya sa pader. Napakalapit na mukha ng lalaki at ipinibid ito ang kamay niya sa pader. Kung gusto niyo po sir, babayaran ko na lang po. Ibawas niyo na lang po sa sahod ko. Maganda utal-utal na saad ni Natasha. Napangisi si Alex. Ngayon pa lang ay may nakikita na siyang magandang laruan. Malikot ang mata ng babae at kita niyang may panginginig ang labi nito. At ayoko sa lahat. Ay yung hindi diretso kong magsalita. Do you have a problem with your tongue? Asar ni Alex at lalong inilapit ang katawan kay Natasha. Mas lalo namang naghurmentado ang puso ni Natasha. Ramdam niya na ang katawan ng lalaki sa kanyang katawan. Wala po. Maayos po ang dila ko. Pilit na sagot ni Natasha. Let me check. Ani ng lalaki at ngumisi. Hinalikan si Natasha nang walang sabi-sabi. Nagulat si Natasha at sisigaw sana ngunit nalunod lang iyon sa halik ni Alex. Dahil sa pagbukas ng bibig ni Natasha ay naipasok ni Alex ang kanyang dila at hinanap ang dila ni Natasha. Parang mahihimatay si Natasha sa ginagawa ng lalaki. Madalas niyang isipin kung ano ang magiging first kiss niya ngunit hindi niya inaasahan na sa ganoong panahon at pagkakataon niya iyon mararanasan. Buong puwersa niya na tinulak si Alex dahil hindi na siya makahinga. Humiwalay si Alex. Nalilito siya. Halikan ng babae. Nakaparte ang bibig ni Natasha dahil hinahabol ang hininga. Hindi pa bumabalik sa normalang paghinga ay hinalikan siyang muli ni Alex. Ilang sandali bago tumigil si Alex ay lumayo sa babae. I just checked. Kung maayos nga ang dila mo. You're right. Maayos nga. Ani ni Alex at ngumisi. Hindi sumagot si Natasha.
Para siyang inalisan ng isip at kaluluwa dahil sa nangyari. Sir, nandiyan na po pala kayo. Pinapupunta po kayo ni Don Fabito sa office. Biglang dumating si Erica at nagtaka siya sa estado ng apo ng Don at ni Natasha. Masyado naman ako na-miss ni Lolo. Ani ni Alex at lumingon muli kay Natasha. Nice meeting you, miss. You have a nice lips. Sabi pa nito bago umalis at dumiretso sa office ng lolo. Lumapit si Erica kay Natasha na nakatulala lang na nasa gilid ng pader. Huy, ano nangyari sa'yo? Hindi sumagot si Natasha. Na-starstruck ka siguro sa gwapo ng apo ni Don ano? Ani, nang walang kaalam-alam na si Erica. Pangit ang ugali niya. Masama siya. Ayoko sa kanya. Sana umalis na siya at bumalik na sa kung saan siya nanggaling. Sagot ni Natasha at wala sa mood na lumakad paalis. Nagulat naman si Erica dahil hindi ganon si Natasha. Mabait ito at hindi basta-bastang nagagalit sa tao. Nagtaka siya sa kung ano ang ginawa ng apo ng Don gayong kadarating lang ng mga ito. Lumipas sa mga araw at naroon pa rin si Alex. Ang balita pa ay roon na ito pinatitira sa Pilipinas dahil kung ano-ano ang ginagawa sa Amerika. Alex, huwag mong sinasagad ang galit ko. Dahil hindi mo ako magugustuhan magparusa sa'yo. Ani ng Don at inayos ang salamin na suot. Anong gagawin mo? Dadalhin mo na naman ako sa ibang bansa gaya ni Mami? Kahit saan niyo po ako kadalhin. Ganito talaga ako. Ani ni Alex at mayabang na humarap sa lolo. Ano bang nangyayari sa'yo? At ganyan ang pang-uugali mo. Namatay lang ang papa mo. Parang pinatay mo na rin ang sarili mo. Ani ng Don na nagpatigil kay Alex. Huwag mong dinadamay si Papa. Gaya ng sabi mo, patay na siya. Kapag narinig ko pa ulit na dinaway mo siya sa usapan, hindi na ako babalik sa mansyon na to. Banta ni Alex. Mahal na mahal niya ang kanyang yumaong ama na ayaw niyang dinadamay ito sa mga usapang tulad ng ganito. Umalis ang lalaki at napahawak na lang sa batok si Don Fabito. Hindi na alam ang gagawin sa sariling apo. Mabilis naman na kinuha o kumuha ng tubig si Natasha. Kumalma po kayo Don Fabito. Narito po. Uminom po muna kayo ng tubig. Binigyan nito ni Natasha ng isang baso. Hindi ko gustuhin ng apo ko kapag ako ang gumawa ng paraan para ayusin niya ang buhay niya. Saad ni Don Fabito at nag-isip ng malalim. Baka po kailangan niya lang ng mapag-isa at mag-isip bago po kasi ang environment na nakikita niya. Hindi po ba lumaki siya sa Amerika? Malumanay na suwestyon ni Natasha. Tumango na lang si Don Fabito. Nang matiyak ni Natasha na maayos na ang lagay ng Don, ay umalis na siya upang tumulong sa labas sa pagtatrabaho. Naging mabilis ang araw at sumapit na ang dilim. Hinahanap na ng Don ang kanyang apo ngunit wala pa rin ito. Don Fabito, matulog na po kayo. Ako na lang pong maghihintay sa apo nyo. Masama po sa kalusugan nyo magpuyat. Suwestyon ni Natasha. Tumayo ang Don na tumango. Sabihin mo sa kanyang bukas ay may pasya ako. Sinugad niya ang PC ng pasensya na meron ako. Mapanganib na saad ng Don at halata pang galit ang mga mata. Lumalim na ang gabi hanggang sa sumapit ang 2:00 ng madaling araw. Doon pa lang, pumasok sa loob ng tahanan si Alex. Nakita si Natasha na pabagsak na ang ulo at gusto nang matulog. Iniangat lang ang tingin nang makita siya. Anong oras? Malalim na ang gabi. Bakit ngayon ka lang? Malumanay at malamyos ang boses nito. Walang halong pasigaw o galit. Sino ka para magtanong? Kasambahay ka lang sa pamamahay na to. I'm your boss actually. Mapagmalaking saad ni Alex na nagpatahimik kay Natasha dahil tama naman ito. Kahit baliktarin ang mundo ay amo niya pa rin ito. Naglakad papasok sa loob si Alex ng pasuray. Marami itong nainom na malayo pa lang ay naamoy na ni Natasha ang alak. Lumapit ito kay Natasha nang nakangisi. Hindi nakapaghanda si Natasha sa bigat ng lalaki kaya napabagsak siya sa sofa sa kinauupuan kanina. Mabigat ang lalaki dahil lang buong timbang nito ay nasa kanya. Di hamak naman na mas malaki at matangkad ang katawan nito. Sir, tumayo po kayo. Masyado po kayo mabigat. Saad ni Natasha dahil inilalapit pa nito ang mukha sa kanya na amoy alak. You're pretty. Kung hindi ka lang kasambahay, I will make sure to make you my girlfriend. Saad ng lalaki at inamoy-amoy pa si Natasha. Todo layo naman si Natasha sa lalaki kahit na wala rin namang naitutulong.
Ayaw niya sumigaw dahil magigising mga kasambahay na natutulog. Sir, lasing ka na po. Tumayo na po kayo at ihahatid ko kayo sa kwarto niyo. Ani ni Natasha na pilit itinutulak palayo ang dibdib ng lalaki. Umiling-iling si Alex at sumimangot na parang bata. Why? Ayaw mo ba akong kasama? Lahat naman kayo galit sa akin. Parang nagtatampo na saad ng lalaki. No one wants me. Lahat siguro gusto kong itaboy. Kaya nga nandito ako ngayon sa Pilipinas. Kahit magulang ko, di ako mahal. Mapaklang saad ni Alex, nahabag naman ng puso ni Natasha. Alam niyang kahit matigas ang ugaling pinakikita ni Alex ay may puso naman ito. Gaya ng lahat ng tao ay kinakailangan nito ng pangunawa at higit sa lahat ay pag-ibig. Hindi ako galit. Kung gusto mo pwede tayong maging magkaibigan. Pinaalis kita kasi mabigat ka at natasaktan yung katawan ko. Kapag umalis ka sa pagkakadagan, tutulungan kita umakyat sa kwarto. Mas magandang kama mo. Mas malambot dun. Malumanay na saad ni Natasha. Tinignan siya sa mata ni Alex. Tatabi mo ba akong matulog? Tanong nito na nagpigil kay Natasha. Naisip niya na kapag tumanggi siya ay hindi na talaga aalis ang lalaki sa pagkakadagan sa kanya, kaya naman tuwango na lang siya at gumiti. Oo naman, masiglang saad ni Natasha. Nagpangiti sa lalaki. Umalis sa pagkakadaga ng lalaki at tumayo. Mabilis ang pagsalo ni Natasha dahil muntik pa ito matumba. Nakahiga ng lalaki at tinanggal na ni Natasha ang sapatos nito. Binalutan na rin ng kumot ang lalaki. You smell like my mother. Ani ni Alex at niyakap ang babae. Balak ni Natasha na alis na lang siya pag tuluyang nakatulog ang lalaki dahil imposibleng makawala siya pagkakapulupot ng braso nito. Lasing na siya, yun ang alam ni Alex dahil hindi niya yayakapin ng ganito kahigpit ang kasambahay nila kung wala siyang tama ng alak. Naaalala niya ang amoy ng kanyang inrito. Ngunit magkaiba ang dalawa. Palagi siyang sinisigawan ng kanyang ina habang si Natasha ay malumanay. Tila ayaw masaktan ang damdamin niya. Malambot ang babae at mainit ang balat. Malumanay ang puso niya habang nasabi isig nito. Hinimay niya ang mahabang buhok nito hanggang sa nakatulog na siya at nalamon na ng dilim. Maaga pa lang ay nagluto na ng mainit na sabaw si Natasha. Alam niyang maganda iyon kung may hangover. Ano yan, Tash? Bakit may sabaw at ang aga-aga? Tanong ni Erica sa kaibigan. Sabaw, may hangover kasi si Sir Alex. Sagot ni Natasha at nagsandok na sa bowl. Hindi na sumagot pa si Erica at nagpatuloy na lang sa ginagawa. Umalis rin sa kusina nang makuha ang kailangan na gamit. Naiwan si Natasha. Ilang sandali ay bumaba sa hagdan si Alex. Nakasimangot at magulong buhok. Nagluto ko ng sabaw. Maganda ito kung may hangover. Ani ni Natasha at nilapag ang bowl. Naupo si Alex at hinigop iyon. Tahimik ang bawat isa at walang nagsasalita. Maya-maya ay dumating si Erica. Natasha, Sir Alex, pinapupunta kayong dalawa ni Don Fabito sa office niya. May importante siyang sasabihin. Ani ni Erica sa dalawa. Kailangan ako? Takang tanong ni Natasha. Oo, Tash. Tinanong ko nga ulit. Kailangan kanya si Sir Alex sa office. Kumpirma ni Erica. Nang natapos sa paghigop ng sabaw si Alex, ay dumiretso na ito. Sumunod naman agad si Natasha na nasa likod ng lalaki. Pagpasok sa loob ay bumati si Natasha. Magandang umaga po, Don Fabito. Magalang na ani ni Natasha. Walang sabi-sabing umupo na si Alex at pinag-cross ang braso. Why did you call us? Ano namang sermon na matatanggap ko? Gusto mo pa talaga ng audience? Sabi ni Alex na tinutukoy si Natasha. Anong oras ka nang nauwi kagabi? Tanong ni Don Fabito. Bakit hindi mo tanungin ang kasambahay mo? Sarkastikong sagot ni Alex. Napapikit ng mariin si Don Fabito na parang nagtitimpi. 2:00 po ng madaling araw, sagot ni Natasha nang nakayuko. You pushed me to my limit, Alex. Hindi ko na gusto ang lahat ng ginagawa mo. Huwag mo akong sisihin sa gagawin ko ngayon. Ani ng Don at tumingin sa apo. Magpapakasal ka na. At ako ang pipili na mapapag-asawa mo. Dagdag pa ng Don na nagpagulat kay Alex. What? Are you for real? Sino ka para magdesisyon sa buhay ko? Ayoko mag-asawa. Sa tingin mo papayag ako? Pasigaw na saad ni Alex na ihampas ni Don Fabito ang lamesa. Susunod ka sa akin. O lalayas ka sa bahay na to na wala ang kahit na ano at matatanggal lahat ng pamana mo.
Yun lang ang pagpipiliin mo, Alex. Pinal na saad ng Don. What? Anong gagawin mo dyan? Sa yaman mo? Ipapamana lahat kay Kuya Marcos? Hindi makapaniwalang saad ni Alex. Oo. May mas tiwala pa ako kay Marcos kaysa sa'yo. Si Marcos marunong tumayo sa sariling paa. May respeto at disiplina. Ikaw, umaasa ka na lang sa pera na mayroon ng pamilyang to. Wala ka pang pagalang. Pangangaral ni Don Fabito. Napaigting ang panga ni Alex. Hindi na nakikipagbiruan ng kanyang lolo at alam niyang totoo na ang lahat ng sinasabi nito ngayon. Fine. Magpapakasal ako. Sino naman ang babaeng yun? Inisip na ni Alex na pwede pa rin naman siyang mambabae kahit kasal na siya. Si Natasha. Ang pakakasalan mo. Pinal na saad ni Don at bumaling ng tingin kay Natasha. Si Natasha naman ngayon ang nanlaki ang mga mata sa gulat. Ho? Sandali lang ho. Wala po tayong napag-usapan na ganito. Saad ni Natasha na hindi alam ang desisyon at mararamdaman. Really? Sa kasambahay mo ko ipapakasal? Gulat na inis na sagot ni Alex. Gustong magwala sa loob ng opisina. Oo, Alex. Papayag ka o hindi? Sagot ng Don sa apo. Sandali lang po. Hingin niyo rin naman po sana ang opinyon ko. Ayoko pong ikasal. Sagot ni Natasha dahil wala sa bokabularyo niya ang matali sa apo ng kaniyang amo. Please, Natasha. Napag-usapan na naman ito ng mama at papa mo. Pumayag sila kapalit ng pagsangla nila sa lupa na sinasakahan niyo sa probinsya. Ani ni Don kay Natasha. Nanlumo si Natasha at gustong maiyak. Alam ng gipit ang kanyang pamilya. Ang hindi niya lang matanggap ay pinagpalit siya ng mga ito para sa lupang kanilang sakahan. Sana maintindihan mo ang magulang mo, Iha. Nagkakasakit na ang mama mo. Kaya hindi na rin tumutol ang papa mo nang sinabi ko na ang balita. Dagdag pa ng Don. Gustong gusto na ni Natasha umalis sa silid na iyon, kaya mabilis na lang siyang tumayo at ngumiti ng pilit. Sige po, kung yan po ang pasyon niyo. Ani ni Natasha at tumayo at bahagyang yumuko. Una na po muna ako sa paglabas. Marami po akong trabaho. Ani niya at agad na tumalikod. Sa pagtalikod ni Natasha ay nagunahan sa pagbagsak ang kanyang luha. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at tahimik na naiyak sa kanyang kama. Naiwan si Don Alex at Don Fabito sa opisina. Nakita mo yun, Alex? Sa bawat galaw mo ay may maapektuhan na tao. Ani ni Don Fabito at bumalik na sa pagtatrabaho. Walang naisagot si Alex at basta na lang tumayo at lumabas. Naiinis sa desisyon ng kanyang lolo. Hindi niya rin alam kung bakit may awa na nararamdaman kay Natasha, gayang dapat ay mainis siya rito. Ito ang babaeng pakakasalan niya, ang babaeng magiging kabiyak at ang babaeng magkukulong sa kanya habang buhay. Sa kwarto naman ni Natasha ay tinawagan niya ang kanyang ama. Ilang sandali lang rin ay sumagot na rin ito. Pa, sambit ni Natasha, pinipigilan ng pagbagsak ng boses. Anak, napatawag ka. Tanong nito sa kanya. Pa, totoo ba? Hinayaan niyo po kong ipakasal sa apo ni Don Fabito? Tanong niya rito. Sandaling natahimik sa kabilang linya at nag-iingat ang ama ni Natasha sa pagbitaw ng salita. Ganito kasi, anak. Kailangan lang talaga ng itay na pera. Alam mo na, may sakit ang mama mo at malaki ang bayarin sa ospital. Noong nag-offer si Don Fabito, gusto ko tumanggi pero anak, malaki ang halaga na matutubos na rin ito ang lupa natin. Paliwanag ng kanyang ama. Naiintindihan ni Natasha ngunit hindi niya maiwasan ng masaktan. Sige po tay, ayos lang. Sagot ni Natasha sa ama. Babawi si tatay, anak. Pasensya lang talaga at nadadamay ka sa kahirapan ng buhay natin. Ani ng ama. Huwag niya na po isipin tay. Ayos lang po ako. Sige po tay, may trabaho pa po kasi ako na dapat tapusin. Ibaba ko na lang po muna ang tawag. Ani ni Natasha na pinipigilan ng mapahikbi. Sige, anak. Ingat ikaw dyan, ha. Mahal na mahal ka namin. Ani ng ama bago pinatay ang tawag. Matamlay si Natasha sa buong araw. Ayaw niyang gumalaw ngunit may trabaho pa siyang dapat tapusin. Nasa labas siya nang biglang sumulpot si Alex sa kanyang gilid. Anong ginawa mo para ipakasal ako sa iyo ni Lolo? Siguro gusto mo rin na to, no? Akala ko mapagkakatiwala kita. Ako sa ni Alex. Sa tingin mo gusto ko to?
Hindi kita kilala. Wala akong plano mag-asawa tapos malalaman ko na lang nakatakda na akong ikasal sa'yo. You will benefit from this. Iyaman ka pa kapag naasawa mo ko. Ako, ano mapapala ako sa'yo? Asar na saad ni Alex at inilapit ang sarili sa babae. Otomatiko naman ang matras si Natasha. Nauubos ang hininga niya sa tuwing lumalapit ito. Wala siyang maisagot na tanong o sa tanong ni Alex dahil isa nga lang naman siyang mahirap. I did a background check on you. Mahirap ka. You are only a high school graduate. Wala rin pinag-aralan ng magulang mo at marami kayong utang kay lolo. Pagkatapos, bitawan ni Alex ang mga salitang iyon. Dumapo ang palad ni Natasha sa pisngi nito. Nagkaroon iyon ng malakas na tunog at namulang pisngi ni Alex. Naiigting niya ang kanyang panga dahil sa sakit. Kung gusto mo lang akong laitin, ako na lang. Huwag mo nang idamay ang magulang ko. Pangalawa, kahit mahirap kami, nagtatrabaho ko ng marangal. Huwag din sanang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Dahil kahit ano pang baliktad sa mundo, hindi kita gugustuhin maging asawa. Kung mayaman ako, kahit ang makipagrelasyon sa'yo ay hindi ko tatanggapin. Masyadong basura ang ugali na meron ka. Hinahapong saad ni Natasha at umalis. Bago pa siya makalayo, ay hinatak ni Alex ang kanyang braso. You think palalagpusin ko to? I will make sure. Life, a living hell with me. Hindi ko hayang maging masaya ka sa pili ko. I will make sure to make you suffer. Madiin na saad ni Alex. Impyerno naman talagang buhay ko. Kung dyan ang ikakasaya mo, bahala ka. Hindi ako natatakot sa iyo, Alex. Matigas na saad ni Natasha na nakatingin sa mata ng lalaki. Hinaklit ni Natasha ang sariling braso at umalis. Iniwan si Alex na matamang nakatingin sa kanya. Napapagod na siyang intindihin ang ugali ng lalaki. Pinanood ito ni Alex na umalis. Tinatakpan niya ng galit ang nararamdaman dahil alam niyang simula kagabi nang siya ay nalasing ay nakaramdam na siya ng pagkagusto sa babae. Ikakasal na ako. Ano ni Alex habang siya ay nasa isang bar. Nung nag-away sila ni Natasha ay dumiretso na agad siya rito. What? Why so sudden? Kanino? Tanong ni Blake ang kaibigan niya sa Pilipinas. Ewan ko. Ano pumasok sa utak ni Lolo? He wants me to marry your maid. Ha? Sa kasambahay niya ikaw ikakasal? Ikaw ang tagapagmana? Natatawang sagot ni Blake at nagsali ng alak sa baso. Yes. Ngayon ko lang nasabi na iba nga talaga magalit si Lolo. He is so unstoppable. Wala siyang pinakikinggan kahit na sino sa amin. Maganda ba? Kung maganda at maganda ugali, hindi ka naman natalo. Suwestyon ni Blake at nilagok ang alak. She is pretty, sexy, at marunong sa gawaing bahay. Dahil kasambahay at ang ayoko sa sarili ko, ay sa tingin ko nagugustuhan ko na siya. Inis na saad ni Alex at palatak. Oh, maganda naman pala eh. Hindi ko natalo. Ugali, maganda ba? Tudyo ni Blake. Maganda ugali. Kaya lang sinampal ako. Pero imbes na mainis ako, sa lublob ko, natuwa ako. No woman can ever slap me that hard. Ano ni Alex at tumawa. Natawa na rin si Blake. Gusto ko tuloy makilala yung babae. How come na ang Alex na babaero ay nagkakagusto na sa babae? Di ko rin alam. Maybe marrying her isn't so bad at all. Ani ni Alex. Ilang oras ay natapos na rin sila sa kanilang inuman. Umuwi siya ng mansyon at gaya ng inaasahan niya ay naroon si Natasha. Naghihintay sa kanya. Sinusupil niya ang ngiti sa labi. Nandito pala asawa ko. Ani na saad ni Alex. Kumunot ang cute na mukha ni Natasha. Kahit ano talaga reaksyon ay maganda ang mapapang-asawa niya. Uminom ka na naman. Hindi ka ba nahawa sa atay mo? Maaga kang mamamatay. Why? Takot kang mabiyuda agad? Ewan ko sa'yo, Alex. Wala kang pinakikinggan. Inis na sagot ni Natasha at aalis na sana ngunit gaya ng kanina umaga ay hinigit ni Alex ang kanyang braso. Sa pagkakataong iyon ay madahan. Ikinulong niya si Natasha sa kanyang bisig at niyakap. You know, sometimes I think na baka hindi naman masamang mag-asawa nga tayo. Baka hindi naman masamang ikaw ang inuuwian ko. Ano ni Alex at hinaplos ang buhok ni Natasha. Mabait ka kapag lasing. Sa tuwing wala na ang epekto ng alak, napakasama ang ugali mo. Sorry Natasha.
I'm sorry if I'm like this. Sagot ni Alex at mas hinigpitan pa ang yakap. Muli sa gabing iyon ay sinamahan siya ni Natasha na makatulog. Mahigpit ang yakap niya sa babae na parang ayaw itong mawala sa kanya. Kinabukasan, sa opisina ay naroon muli sila. Nag-uusap patungkol sa magiging kasal. Both of you will have a small church wedding. May pera naman, kaya ayos na ang 3 araw na preparasyon. After that, titira na kayo sa iisang bahay. Ani ni Don Fabito. Alex, dahil may asawa ka na, you have to work sa company. Ikaw na ang bubuhay sa bubuin mong pamilya. Dito mo malalaman ang responsibility. Ikaw naman, Natasha. You have to be a good wife to your husband. Marunong ko naman sa mga gawaing bahay kaya walang problema. Dagdag pa na paliwanag ni Don. What about our honeymoon? Ngising saad ni Alex sa lolo. Namulang mukha ni Natasha. Sa haba ng paliwanag ng lolo niya ay iyon pa talaga ang pumasok sa isip ng lalaki. That's for you to decide. You have 3 days sa kung saang lugar ang gusto nyo. Sagot ni Don Fabito. Do I need to expect a grandchild? Huwag naman masyadong mabilis po. Baka mabigla si Natasha. Pangaasar pa ng lolo. Gusto mo rin na ako bumuo ng pamilya? Di bubuo na rin kami ng anak. Sagot ni Alex at inakbayan si Natasha na halos mamula na tulad ng kamatis dahil sa hiya. Di ba, Natasha? We can have a family. Sa tingin ko ay napakaganda mong mami sa magiging mga anak ko. Panunodyo pa ni Alex sa babaeng halata na ang hiya ngayon. Wala po akong planong mag-anak pero hindi ko naman mapipigil ng kung ibibigay ng Diyos. Sagot na lang ni Natasha. Dinampian naman ni Alex ng halik sa pisngi si Natasha. Bay talaga ng asawa ko. Tuwang-tuwa si Alex na makita ang reaksyon ng babae. Masayahin si Don Fabito na nakikitang masaya ang apo. Hinihiling na lang niya na sana ay matigil na ang pambababae nito ngayong narito na si Natasha. Ikakasal ka na? Tanong ni Erica sa kaibigan na si Natasha ngayong sila ay nasa iisang kwarto. Nag-iimpake si Natasha para sa pagalis. Oo. Kahit ako nga nagulat. Biglaan ang lahat. Sagot ni Natasha. Kanino? Wala ka namang boyfriend. Imposibleng ikakasal ka na lang ng bigla. Gulat na sagot ng kaibigan. Kay Sir Alex, ikakasal ako sa kanya. Pagkarinig ni Erica ay nabitawan ng tinidor na hawak. Ha? Mali ba ako nagrinig? Gulat na tanong nito. Tama ka ng dinig. Kay Sir Alex ako ikakasal. Yun ang gusto ni Don Fabito. Pinilit ka ba? Oo, gwapo si Sir pero parang mapaperwisyo ka sa ugali. Ang bait mo pa naman. Baka abusuhin ka. Anin Erica na nag-aalala para sa kaibigan. Ayos lang. Hindi ko naman naisip na gusto ko. Pero hindi rin naman sa hindi ko gusto ang ideya. May utang kami kay Don Fabito. At mabait na nga siya na ito na lang ang pinili niyang pambayad. Sagot ni Natasha. Natasha, naririnig mo ba ang sarili mo? Buong buhay mo, nanggagampanan ng pagiging asawa niya dahil kasal kayo. Buhay mo ang naging kapalit, Natasha. Paalala ng kanyang kaibigan. Nasasaktan siya para kay Natasha. Ayos lang, Erica. Salamat pala sa pagiging mabuting kaibigan. Hindi ako magtatagal dito sa mansyon kung hindi kita nakilala. Salamat at mahaba ang pasensya mo sa akin. Pinahid ni Erica ang duha at niyakap ang babae. Ang dami mo namang sakripisyo para sa pamilya mo. Sana sa susunod, unahin mo naman ang sarili mo. Kapag kailangan mo ng tatakbuhan, tawagan mo lang ako, pupuntahan kita. Ani ni Erica at humiwalay na sa yakap. Ako na lang palang may iwan na kasambahay dito sa mansyon. Daya mo iiwan mo na ako. Sumimangot pa nga ito. Sorry Erica, bibisita ako ng madalas. Sana'y hindi magbago ang tingin mo sa akin. Okay lang, basta maging masaya ka ha. Sana hindi mo ito pagsisihan, sagot ni Erica. Naging mabilis ang mga araw. Dumating na rin ang araw ng kasal. Hindi alam ni Alex kung bakit siya kinakabahan habang sinusuot ang Amerikana. Excited siyang makita si Natasha na naglalakad sa loob ng simbahan. Bumukas ang pinto at nagpakita ang magandang bride na si Natasha. Simple lang ang dress nito pati ang buhok at makeup. Kabado ang babae. Doon niya lang nalaman na ganoon pala ang pakiramdam ng ikakasal. Nandiyan pala ang bride mo. Ang ganda nga. Saan ni Blake ng best man ni Alex. Ako na siya, Blake. She will be my wife.
Sagot ni Alex sa kaibigan. Lumapit na ang babae at lalong mas nakikita ang ganda nito. Tipid siyang umiti kay Alex at tinanggap ang kamay nito. Humarap sila sa pari at doon na nagsimula ang buong seremonya. Naging masaya ang kasal. Akala ni Natasha ay malulungkot siya sa araw na iyon ngunit hindi. Magaan lang ang loob niya sa buong araw. Ipinagpapasalamat na rin na mabait si Alex sa buong araw na iyon at hinihiling niya na sana ay maging mabuti itong asawa. Pagod ka na ba? Babiyahe pa tayo pa Palawan. Malumanay na tanong ni Alex sa asawa. Ayos lang, doon na lang tayo bumawi ng pahinga sa Palawan. Maganda raw ang beaches doon. Masayang ani ni Natasha at ngumiti sa asawa. Napatirik si Alex dito. Mabait ang asawa niya kaya dapat ay maging mabait na rin siya. Ayaw niyang nakikita itong malungkot o umiiyak. I know you know me as a jerk. Pero habang kasal natin, I promise to God not to cause you pain. I'm sorry sa mga nasabi ko. Hingi ng tawad ni Alex at nagpatigil kay Natasha. Naisip ko rin na nanumpa tayo sa Diyos kaya dapat lang nasundin natin ang mga sinabi natin sa kasal. Pwede naman siguro tayong magkasundo. Suwestyon ni Natasha sa asawa. Yes, wife. I will be a very good husband. Saad ni Alex at sumaludo pa sa harap ni Natasha. Siguraduhin mo lang, natatawang ani ni Natasha at nagsimula na sila sa paglakad. Mabilis na sumunod si Alex at inakbayan ng babae. We will have so much fun in Palawan. Maraming beaches dun. Sige na. 5 years old pa ata ako nung napunta ako sa beach. Ani Natasha, buong biyahe ay nakasandal siya sa balikat ni Alex. Payapang nakatulog habang mahigpit na hawak ni Alex ang kamay nito. Pagdating nila sa Palawan ay dumaratsa sila sa resort na kanilang tutuluyan sa loob ng 3 araw. Nakatulog agad si Natasha kaya hindi na rin ginising pa ni Alex. Kinumutan niya na lang ito at tinanggal ang sapatos. Tumabi na rin siya rito at niyakap ito. Sa buong buhay niya, ay iyon ang unang beses na nakatulog siya ng maayos. Nagising si Natasha, nagulat siya dahil nasa kama na siya at katabi na ang lalaki. Maamong natutulog si Alex. Gwapo rin talaga ang asawa niyang payapang natutulog ngayon. Ininat ni Natasha ang katawan at dumiretso na sa CR upang maligo. Paglabas niya ay tulog pa rin si Alex kaya dumiretso na siya sa pagluluto ng almusal. Nakahanda na ang lahat nang makaramdam si Natasha ng yakap sa kanyang likuran. Good morning, wife. Umaga-umaga and you smell so nice. Saad ni Alex at inamoy ang buhok ng asawa. Alex, umupo ka muna doon. Hindi ako makagalaw ng maayos kung nandiyan ka sa likod ko. Tarantang saad ni Natasha dahil bawat galaw niya ay pinanonood ng lalaki. Tinatabay mo naman ako. Unang araw natin mag-asawa. Kunyaring pagtatampo ni Alex at sumimangot pa. Naupo habang magkakrus ang braso. Kunot ang noo. Sorry na. Pwede namang mamaya na lang, di ba? Malumanay na saad ni Tasha at dinampian ng halik si Alex sa labi. Sa unang beses na pagkakataong buhay ni Alex ay bumilis ang tibok ng puso niya dahil lang sa halik ng isang babae at lahat ng iyon ay dahil kay Natasha. Lumayo si Natasha ngunit hindi pa nakalalayo ay hinila muli ni Alex upang palalimin ang halik. Ikinulong niya sa palad ang mukha ni Natasha. Nalaki ang mata ni Natasha nang nakaamoy ng nasusunog. Agad niyang tinulak si Alex at pinatay ang apoy. Naku po! Unang araw pa lang natin sa Palawan, magkakaroon pa ata ng sunog. Ano na lang sasabihin sa akin doon, Fabito? Ani ni Natasha habang tinatanggal ang itlog na nasunog sa kawali. I'm sorry. Mas gusto ko kasing almasal ang labi mo. Next time, huwag ka na magluto. Okay na sa akin ang labi mo. Suwestyon ni Alex na nagpalukot sa mukha na Natasha. Breakfast ang pinaka-importanting meal sa isang araw. Ito, at kumain ka na. Sayang ang pagkain at nasusunugan tayo. Paalala ni Natasha at tinali ang buhok. Hinalo ang kape, samag at tinapat sa harap ni Alex. Thank you. Masiglang saad ng asawa at sinandukan na rin si Alex ng sinagag na kanin ni Natasha. Sa kalagitnaan ng almusal ay tumawag si Don Fabito sa mag-asawa. Alex, kumusta kayo dyan ni Natasha? Huwag kang sakit sa ulo ng anak mo. Napakabait pa naman niya. Ani Don Fabito sa kabilang linya. Lolo, wala pa nga kaming isang araw. Storbo ka masyado. Paano ka magkakapo niyan? Narinig ang pagtawa ni Don Fabito sa kabilang linya. Ganun ba? Nakaka-storbo ba ako?
Hindi ka pa naman alam na may ginagawa kayo. Ay, yan talaga ang magandang parte ng pag-asawa. Napakatamis sa umpisa. Sige na Lo, bahala na ako sa diskarte ko. Pagbalik namin ay may nabuo na apo. Saad ni Alex at nakangising nakatingin kay Natasha. Naiiling na lang si Natasha at natawa. Saan tayo ngayon? Tanong ng babae. Let's try activities here. Masaya ang jet ski at banana boat. Suwestyon ni Alex at sumubo ng hotdog. Hindi ako marunong lumangoy. Natatakot na saad ni Natasha. Kasama mo ko. You don't have to be scared. It is my duty to make sure you're safe. Tumango si Natasha sa narinig sa asawa. Kailangan niya na nga sigurong maunawaan na hindi na siya nag-iisa sa buhay. Meron na siyang kabiyak. Suot ni Natasha ang isang summer dress at topless naman si Alex na suot ang broad short. Maraming turista ang napapatingin sa dalawa. Huwag ka magsaselo sa kanila. Ikaw naman ang asawa ko. Nagyayabang naa ni Alex habang suot ang shades at kita niya ang mga mata ng babaeng nakatitig sa kanya. Hindi naman ako magsiselos kung hindi ka gagawa ng dapat kong ikaselos, sagot ni Natasha at ngumiti sa lalaki. Napatitig na lang si Alex sa kanya. May parteng naaasar dahil parang wala lang siya para sa babae. Naisip ni Alex na baka nga hindi naman siya gusto nito at napilitan lang talaga sa kasal. If I kiss a girl here, magagalit ka ba? Tanong ni Alex habang sila ay naglalakad sa buhanginan. Kung hahalik ako ng ibang lalaki, magagalit ka ba? Balik tanong ni Natasha na nagpakunot at nagpainis sa nararamdaman ni Alex. Of course. I am your husband. Inis na sagot nito. Di ganun din ako. I am your wife. Masasaktan ako kung may kahalikan kang iba. Sagot ni Natasha sa lalaki. I understand. Tumangutango si Alex minsan talaga. Hindi naiintindihan ni Natasha ang lalaki. Sa paglalakad nila ay may nakita silang paskil sa isang food court. Ang nakasulat ay food eating competition. Ang prize ay only dinner and bonfire sa tabing dagat. Gusto mo sumali tayo? Partner tayo sa pagkain. Nakangiting tanong ni Alex. Hindi pa man sumasagot si Natasha ay nahila niya na ito. Hindi makapaniwala si Natasha na ang mayaman na apo ng kanyang amo ay sumasali sa ganito. Sigurado ka? Malakas akong kumain. May laban tayo dito. Natatawang hamon ni Natasha. Hinihintay na lang nila ang iba upang mapuno ang bilang ng players. Okay, now let's start this game. Masiglang saad ng announcer. Ang kailangan nyo lang gawin ay maubos ang pagkaing nasa 3 plato at kainin ang mansanas na nakasabit sa tali. Ani ng host at itinuro ang mga dapat nilang maubos. Bawat partners ay may 3 plato na puno ng pagkain. Sa dulo ay may apple na dapat makain ng magpartner. May tali iyon, kaya nakasabit sa ere. 1, 2, 3, go! Sigaw ng host. Inuna ni Alex ang isang plato at kay Natasha naman ang isa. Mabilis at excited ang dalawa dahil matulin din ng ibang player. Ilang minuto ay natapos na nila ang plato at pinagtulungan ng isang natitira. Pagkatapos niyon ay naroon na sila sa mansanas. Don't be shy, Natasha. Matatalo tayo. Mag-asawa tayo. We can even kiss here. Natatawang saad ng lalaki sa asawa. Tumango si Natasha. Sa unang subok nila ay gumalaw ang mansanas. Ang ending ay ang labi nila ang nagtama. Narinig nila ang tawa at kantsaw ng mga nanonood. Namumula ang mukha ni Natasha habang natatawa naman si Alex. Nakatatlong subok sila sa labi ang nagtatama. Sinuwerte sila sa ika-4 na pagkakataon ay nahuli na nila ang mansanas. Pagkatapos nilang makain ng mansanas ay mabilis na hinawakan ni Alex ang kamay ni Natasha at itinaas ang kanilang iyon. Wow! We now have a winner! Team number 3 ang nagwagi. Claim your prizes now! Masiglang saad ng host at nagpalakpakan ng mga nanonood at hindi napigil ni Alex ang saya. Simula nang namatay ang ama niya ay hindi na muli siya nakangiti ng malaki. Hindi siya naging ganito kasaya. Sa sobrang tuwa niya ay kinuha niya ang mukha ni Natasha at hinalikan ito sa harap ng maraming tao. Asus! Sana all sa ating mga lovebirds! Sila po ay bagong kasal. Palakpakan natin as a congratulations! Masiglang ani ng host at maririnig ang mga palakpakan at pangaasar ng mga tao.
Naghiwalay ang kanilang labi at namumula ang mukha ni Natasha. Bakit mo ako hinalikan? Ang daming tao. Ani ni Natasha sa nahihiyang reaksyon. I love you. Thank you for making me this happy. Saad ni Alex na dinampian ng halik ang noo ng babae. Natigilan si Natasha. Sinabi ng lalaki na mahal siya nito. Nagulat ang buong sistema ni Natasha sa sinabi ng lalaki. Mahal mo ko? Tanong ni Natasha. I do. Mahal kita. Ani ni Alex. Hindi na nakasagot si Natasha dahil tinawag na sila ng host upang i-claim ang prize. Babalik sila mamaya sa gabi para sa only dinner. Nagkaroon ng photo op at malaki ang ngiti nila sa bawat larawan. Sunod naman nilang ginawa ang jet ski. Sobrang tuwa ni Natasha sa pagsakay doon. Mabilis at matulin ang pagpapatakbo ni Alex ng jet ski na halos ikapit na ni Natasha ang buong katawan nito. Ganito pala dapat natin ginagawa para kumapit ka ng todo sa akin. Natatawang tudyo ni Alex at mas binilisan ang patakbo. Hoy Alex! Huwag mo masyadong bilisan! Hindi ako marunong lumangoy! Paalala ni Natasha na natatakot ngunit nananabik sa adventure na ginagawa. Di ka malalaglag. At kung malaglag ka man, I will make sure look for you. Ani ni Alex. Naging masaya si Natasha at sinunod naman na nila ang banana boat. May mga kasama silang ibang turista at magkahawak kamay sila ni Alex. Ang buong araw na iyon ay napuno ng tuwa. Hindi mapigil ni Alex ang nararamdaman. Simula ngayon ay pinangako niya nang iingatan si Natasha. Papalubog ang araw habang naroon sila sa tabing dagat. Kahel na ang langit at nakapagpalit na sila ng damit. Umaapoy ang bonfire sa gilid habang kasabay nito ang lamyos ng pagtama ng dagat sa dalampasigan. Payapa ang lahat habang nakaupo sila at magkatapat sa lamesa. Wow! Seafoods! Ang tagal ko nang gustong makakain ulit. Natatakam na saad ni Natasha. Ang galing na ang dami mong kumain pero late na dyan mo. Saan na pupunta yan? Tanong ni Alex at natawa. Ito nga ang problema ko nung high school pa. Marami naman akong kumain pero ang payat ko. Nagkwentuhan silang dalawa habang naghihimayan ng sarili ng hipon at alimango. Meron ding lobster. Marami silang nakain at talagang sinulit ang kanilang prize. Sa unang araw ng kanilang honeymoon ay naging memorable at masaya. Alam mo, this is the first time I did with a girl. Almost everything before is just sexual. Hindi ko niyayang sumali sa food eating competition ng babae ko. Hindi ko sila niyayang mag-jet ski at higit sa lahat, I never told them I loved them. Saad ni Alex at inipit ang buhok ni Natasha sa tenga nito. You make me feel things I never knew I will. Kung dati nagagalit ako sa desisyon ni Lolo, now I am thankful on what he did. Hindi nakasagot si Natasha. Ang alam niya lang ay kasal sila ng lalaki at dapat niyang gampanan ang pagiging asawa rito. You don't have to be pressured though. I just want to tell you how I feel. Dagdag ng lalaki nang makitang parang hindi napakali si Natasha. Salamat. Ang totoo kasi hindi ko alam kung ano ang isasagot. Nabigla pa ako sa kasal. Tinatanggap pa ng sistema ko na may asawa na ako pero nagsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nakakaramdam ng kahit na ano para sa'yo. Masaya at magana ang loob ko sa tuwing kasama ka. Sagot ni Natasha. Tumango si Alex at nauunawaan ng asawa. Sa mga panahong ganito ay mas magusto niyang makilala pa ang babae at lalong mahalin ito. Bumalik sila sa kanilang tinutuluyan na magkahawak ang kamay. Kapwa sila masaya sa buong araw na iyon. Maliligo lang ako, matulog ka na. Ani ni Natasha sa asawa. Gusto ko rin maligo. Sagot ng lalaki. Pwede ako muna? Tanong ni Natasha. Pwedeng sabay? Gaya ni Alex dito. Ha? Ano? Hindi ako sanay na may kasabay maligo. Tarantang sagot ni Natasha. Silly. Okay lang muna ka na. Sagot ng lalaki at hinintay itong matapos na maligo. Nakaupo siya sa kama at narinig ang buhos ng tubig sa CR. Lumabas si Natasha na nakasuot ng roba at may tuwalyang nakapulupot sa ulo. Sunod ay pumasok si Alex sa banyo. Naamoy niya agad ang mabangong samyo ng ginamit na sabon ni Natasha. Sa buong pagligo niya ay si Natasha ang laman ng kanyang isip. Lumabas siya sa banyo na tanging tuwalya lang ang suot. Nakita niyang nakaupo si Natasha sa dulo ng kama at nakasuot ng pantulog. Niyakap niya ang babae at hinalikan ang batok nito. Patuloy na inaamoy ang mabangong buhok.
Hindi alam ni Natasha ang magiging reaksyon ngunit nagugustuhan niya ang sensasyong nararamdaman. Mula sa likod ay nararamdaman niya ang kamay ni Alex papunta sa kanyang dibdib. Hindi niya na napigilan ang humalahinghing. Tila naman musika sa pandinig ni Alex ang marinig ang asawa kaya naman mas pinagbutihan pa ang ginagawa. Nakaharap pa si Natasha sa kanya at kapwa na sila naghahalikan. Malambot ang labi ng isa't isa. Binuksan na ni Alex ang botones ng suot nitong pantulog. Puno ng ingat niyang hinawakan ang katawan ni Natasha. Pagod man sa buong araw ay napili pa rin nilang pakinggan ang init at tibok ng puso. Alam ni Natasha na walang masama sa kanilang ginagawa dahil kasal na sila. Kinabukasan ay kapwa sila may ngiti sa labi. Unang naimulat ni Natasha ang mata at nakita niyang nakaharap sa kanya si Alex, pinagmamasdan siyang matulog. Bakit mo ko tinitingnan? Nakakahiya. Saad ni Natasha at tinago ang muka. You look like an angel while sleeping. Bakit ka maiiya? Anong angel? Alam ko nakanganga ako dahil sa pagod. Maktol ni Natasha. Natawa si Alex. I'm sorry kung napagod kita. This is our first honeymoon. Pero kahit naman na hindi honeymoon, gagawin ko pa rin. Tudyo ni Alex. Bako lalo naman akong pumayat. Kaya nga pakakainin kita ng marami. This morning, I will do the breakfast. Masayang saad ni Alex at bumangon. Watch your husband cook a pasta that you will love forever. Saad pa nito at kindat. Ang husay? Akala ko puro ka lang inom. Marunong ka rin pala magluto. Natatawang sagot ni Natasha dito. I am rebelling but I have so much hidden skill. Kagabi lang ay nalaman mo ang galing ko sa kama. Ngayon naman ay sa kusina. See? Hindi ka nalugi sa akin. Pagmamalaki ng lalaki habang may hawak na sandok. Oo na, magluto ka na. Buhat na buhat ng bangko mo. Nangingiti na saad ni Natasha. Pinagluto siya ni Alex sa araw na iyon. Madalas pa ang mga jokes ng lalaki ay nagpapasakit sa tiyan ni Natasha kakatawa. Hindi niya alam na may ganitong bahagi pala ito. Ang akala niya ay ang alam lang nitong gawin ay ikunot ang noo at magalit sa mundo. 2 araw pa silang nalaghi sa Palawan. Ang buong 3 araw ay naging makulay at puno ng saya. Sinigurado ni Alex na matatandaan nila ang araw na iyon. Unang 3 araw na sila ay mag-asawa. Ngunit hindi nila alam na pagbalik nila sa Maynila ay doon palang mangyayari ang mga problema. Uwi ang Kuya Marcos mo rito sa Pilipinas. Ang bahay na nakuha niya katabi ng bahay niyo. Kaya ngayon ay kapitbahay niyo na siya. Imporma ni Don Fabito sa telepono. Anong ginagawa niya dito? Akala ko ba ay maayos na ang buhay niya sa ibang bansa? Kung gusto niya doon na rin siya mamatay. Inis na sagot ni Alex kahit kailan ay hindi naging maayos ang relasyon nilang dalawa. Alex, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Matagal na ang alitan niyo ng kuya mo. Magkapatawaran na kayo. Ani ng lolo. No, I will never forgive him. Yan ang utos mo na hindi ko susundin. Matigas na sagot ni Alex sa lolo. Nandoon na sila Natasha sa bahay nila sa Maynila. Nasa loob sila ng village na kung saan mayayaman lamang ang nakabibili ng bahay. Nasa labas si Natasha at nagdidilig ng mga halaman. Napansin ni Natasha na meron silang isang bagong lalaking kapitbahay. Magandang umaga ho. Bago ka rito? Kapitbahay niyo kami. Masiglang bati ni Natasha. Natasha, is that you? How come na nandito ka? Gulat naman na saad ng lalaki. Kilala mo ko? Kunot noon na sagot ni Natasha. Malalim na tinitigan ang lalaki kung kilala niya nga ito. This is me, Marcus. Kung hindi mo maalala, ako yung panganay na apo ni Don Fabito. Nakakalaro ko ikaw noon dahil trabahador ang papa mo sa mansyon noon. Ngiti ng lalaki na lumabas ng dimple. Nalaki ang mata ni Natasha at naalala nga ang batang Marcus. Ikaw? Tama nga, apo ka ni Don Fabito. Masiglang saad ni Natasha at gumaan ng loob. Kumusta ka na? Bakit ka nandito? Alam ko kasi ang kapatid kong si Alex ang kapitbahay ko. Napang-asawa ko ang kapatid mo. Asawa ko si Alex. Sagot ni Natasha. What? May halong panlulumo at panghihinayang na saad nito. Matagal na siyang may nararamdaman sa babae at plinanong babalikan nito sa pagbalik sa Pilipinas. Lumabas si Alex at agad na nainis nang makitang kausap ng asawa ang kanyang kuya. Why are you talking to my wife?
Matigas na tanong ni Alex. Matalim ang titig sa kanya. Gumalaw ang panga ni Marcos at ngumisi. Ako naman ang unang nakilala niya. Kung umuwi ako agad, malamang ako ang pinili ipakasal ni Lolo at hindi ikaw. Don't you dare touch my wife. Ako ang makakalaban mo. Sagot ni Alex at inilapit si Natasha sa kanya. Pinanood naman ni Marcus ang pagpulupot ng braso nito at nainis. Siguraduhin mo lang na matino kang asawa. The moment you cheat on her, ay huwag mong isisi sa akin kung agaawin ko siya. Akin dapat siya. Sagot pa ni Marcus. Walang sayo. Stick your nose to your own business and leave us alone. Wala akong pakialam kung magpatayan pa tayo. Ang akin ay akin. Matigas na sagot ni Alex at umalis kasama si Natasha. Nagulat naman si Natasha. Nagulat ang buong sistema sa mga narinig. Hindi niya inaasahan na makikita niyang muli si Marcus at lalong hindi niya inaasahan ang mga mararinig sa magkapatid. I don't like seeing you with that asshole again. Agad na sabi ni Alex pagpasok sa loob ng kanilang bahay. Hindi ko na alam kung bakit nagagalit ka. Kaibigan ko noon si Marcus at huli ko na nga lang napagtanto na magkapatid kayong dalawa. Paliwanag ni Natasha sa asawa at hinawakan ng braso nito upang kumalma. Sorry, huwag ka na magalit. Dagdag pa ng babae. Hinaplos ni Alex ang buhok ng kanyang asawa. Di ako galit. I'm sorry kung nakita mo kung paano kami mag-away ni Kuya. Pakaramdam ko kasi na lahat na lang ng gusto ko gusto niya rin na makuha. He knows you're so dear to me. Kaya binabala ka rin niya agawin sa akin. Huwag ka mag-alala. Ikaw ang asawa ko. Hindi ako gagawa ng bagay na ikagagalit mo. Okay? Pagpapaalala ni Natasha sa asawa. Naiintindihan niya na kung bakit hindi nito makasundo ang kapatid. Naisip ni Natasha na siya na lang pala ang lalayo kay Marcus upang wala silang kahit anuman na maging sanhi ng away. Ingat sa trabaho! I will miss you! Ani ni Natasha at dinampian ng halik sa pisngi si Alex. Iniabot ang lagayan nito ng baunan at kumaway sa asawa na sumakay na sa kotse. Kumaway at ngumiti si Alex. Idinungaw muli ang ulo sa bintana ng kotse at muling humingi ng kiss sa asawa. Natawa si Natasha at binigay din iyon kay Alex. Sa di kalayuan ay naroon sa balcony si Marcus. Pinanunood si Alex at Natasha habang sweet na sweet ang isa't isa. Naiinis siya sa sarili dahil huli na ang pagdating niya sa Pilipinas. May asawa na si Natasha at ang masakla pa ay ang kapatid na kaaway niya ang nakapakasalan nito. Dahil sa boredom na nararamdaman ni Natasha, sa loob ng bahay ay naghanap siya ng madaling recipe para sa isang cake. Nakahanap siya ng madaling tutorial cheesecake at dahil kompleto ang ingredients ay nagluto na siya. Sakto ay balak niya rin namang dalhan si Alex. Sigurado siyang magugustuhan iyon ng lalaki. Naligo siya at nagbihis. Nagpalit na rin ng maayos na damit. Pumunta siya sa labas upang maghintay ng taxi. Gusto sana niyang bilhan si Alex ng kotse, ngunit hindi naman siya marunong mag-drive. Kaya tinanggihan niya na ang alok. Ilang sandali ay may tumigil na kotse sa kanyang harap. Pagbaba ng bintana ay nakita niya si Marcus. Sakay ka na. Ako na ang mag-outid sa'yo. Ngiti ni Marcus sa babae. Hindi ito nginitian pabalik ni Natasha. Hindi na kailangan. May taxi naman na dadaan dito. Sagot ni Natasha sa lalaki. Napatingin si Marcus sa bitbit niya. Merienda ba yan ni Alex? Swerte naman niya. Hindi mo ba naisip na baka may babae si Alex? I mean, he's a playboy. Panunodyo ng lalaki. Hindi. Wala siyang babae dahil mahal niya ako. Pinalnasad ni Natasha at mabuti na lang ay may taxi na parating na agad niyang pinara. Sumakay na siya roon at iniwan si Marcus. Napatiimbaga ang lalaki habang pinanood na umalis at sumakay sa taxi si Natasha. Masaya naman si Natasha at bitbit ang cheesecake. Alam niya na ang daan sa kumpanya ni Alex. Kilala rin siya ng mga empleyado bilang asawa ng kanilang boss. Magalang na binabati pabalik ni Natasha ang mga ito. Bago pa siya makasakay sa elevator ay may humila na sa kanya. Dahil sa gulat ni Natasha ay mabilis siyang nadala sa lugar kung saan man. Napunta sila sa isang madilim na parte ng isang bodega ng mga gamit. Sino ka? Ano bang kailangan mo? Pagrereklamo ni Natasha dahil masakit ang braso na humila sa kanya. Ikaw palang asawa ni Alex. Nakangising saad ng isang ginang. Mapagmataas na tinitingnan si Natasha. Ano bang pumasok sa utak ni Fabito? At sa isang kasambahay niya ipinakasal si Alex?
Isa na talagang hibang ang matandang yun. Hinila mo ba ako rito para laitin? Matagal na kaming kasal ni Alex at wala kaming naririnig na reklamo. Hindi ka rin naman ata importanteng tao para pakinggan ka pa ni Don Fabito yung mga sinasabi mo. Sagot ni Natasha at biglang napahawak sa pisngi ng sampalin ng ginang. Wala kang alam. Matalik na kaibigan ako ni Fabito at nangako siyang ipakakasal sa anak kong si Mira. Ang kaniyang bunsong apo na si Alex. Pero ano ang ginawa niya? Lumabag siya sa usapan at ang hindi ko matanggap ay pinili niya pa ang kasambahay na katulad mo. Asik ng ginang at hinila ang buhok ni Natasha. Gustong manlaban ni Natasha, ngunit ayaw niya rin na masaktan ng ginang. Kinuha nito ang ginawa niyang cheesecake at sinampal sa bandang dibdib ni Natasha. Namansyahan ang damit niya at napatitig na lang siya sa cheesecake na nagkalat sa sahig. Hindi ka nararapat para kay Alex. Kung makaasta ka, parang kalibel mo lang sila. Hoy, aalingasaw pa rin ang baho mo. Isa ka pa rin hampas lupa. Sigaw ng ginang at hinila si Natasha palabas. Mahigpit ang hawak sa kanyang braso. Kakaladkad ng ginang ay nakarating na sila sa opisina ni Alex. Marahas na binuksan ng ginang ang pinto habang hawak pa rin nito si Natasha na magulo ang buhok na may mansyang damit. Tingnan mo, magkasama sila ni Myra. Siya talaga ang gusto ni Alex at hindi ikaw. Ngisi ng ginang at pinalibot ni Natasha ang mata sa opisina ni Alex at Myra lang ang naroon. Natasha, what are you doing here? Why you look like that? Takang tanong ni Alex at hinawakan si Natasha. Totoo ba? Gusto mo talaga si Myra at napipilitan ka lang na maging asawa ko? Tanong ni Natasha at may tumulong butil ng luha. Who told you that? Hindi ako kailanman napilitan sa'yo. I love you, you know that. Ani ni Alex at tinignan ang braso niyang namumula. Do you did this to Natasha? Mapanganib na tanong ni Alex sa ginang na nasa gilid. Bigla namang parang naging maamong tuta ang ginang na kanina lang ay walang habas na sinabunutan si Natasha. Hindi ba't ang anak ko naman talaga ang mahal mo? Alex, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa kayo magsagawa ng annulment. Desperadong saad ng ginang. Mama, did you do this? Akala ba at nag-usap na tayo? Hindi ko gusto si Alex at hindi niya rin ako gusto. Kasal na yung tao pero ginugulo mo pa rin. Sinaktan mo pa ang babae. Tumayo si Myra at nagsalita na. Naiinis sa ina dahil pinangunahan na naman nito ang kaniyang buhay. May kaibigan kami ni Alex at may negosyong inaasikaso, Mama. Patay mo na ang pag-asang magiging kami pa. Masyado mong pinahihiya ang sarili mo at pati na rin ako. Dagdag pa ni Myra. Mrs. Smith, kung gagawin mo ulit ito sa asawa ko, ay wala akong magagawa kundi ang magsampo ng kaso. My wife is not just a toy you can hurt. Seryosong saad ni Alex at may inis at galit na nadarama. Hindi nakasagot ang ginang at bigla na lang naglakad palabas. Tumutunog ang matalin na takong nito. I'm really sorry on what my mother did. Wala akong alam na gagawin niya to. Baka hindi niya lang matanggap na hindi ako pinakasalan ni Alex. Lumapit ito kay Natasha. Pasensya na talaga. Pangako ko rin na hindi na ito mauulit. Huwag ka rin mag-alala dahil wala akong gusto kay Alex. At ganoon din siya. Palagi niya nga nakakwento kung gaano kanya kagusto. Saad ni Myra. At tumango na para umalis. Sinunda ng ina upang makausap na ito. Are you fine? Nasakta ka ba? Let's go in the bathroom. Lilinisan kita. Malumanay na tanong ni Alex. Nahihilo ko. Madalas na akong ganito nung mga nakarang buwan. Ani ni Natasha at napahawak sa ulo. Do you want me to take you to hospital? Baka kailangan na natin magpa-check up yan. Alalang tanong ni Alex. Umiling pa si Natasha bilang sagot ngunit bumagsak na sa sahig dahil tuluyan ng nandilimang paningin. Naging mabilis naman si Alex para saluhin ng babae. Buhat-buhat niya ito nang siya ay bumaba ng at isakay sa kotse. Ang mga empleyado ay mabilis na nagbigay daan nang makitang halatang nagmamadali ang amo at kung sino mang humarang ay tsak na malalagot. Mabilis na pinaandar ni Alex ang papuntang hospital. Inasikaso agad ng mga doktor si Natasha dahil kilalang tao si Alex bilang mayaman at apo ni Don Fabito. Malalim ang iniisip ni Alex at umaasang maayos ang lagay ni Natasha. Ilang sandali ay nalukot ang noo ni Alex nang makitang paparating ang kanyang kuya Marcus at hinahapon na lumapit sa kanya. Agad na kinuyom ni Marcus ang kamao at sinuntok si Alex. Anong ginawa mo kay Natasha? Ikaw, Alex.
May asawa ka na pero ang utak mo puro pa rin pambababae. Galit na usal ni Marcus. Ang mga empleyado at doktor ay nagulat sa komosyon. Who told you that I'm cheating her? Kahit kailan, wala akong planong lokohin si Natasha. And why are you here? Lahat na lang talaga ng takbo ng buhay ko, alam mo. Ganyan ba kalungkot ang buhay mo na meron ka? Tanong ni Alex sa kuya at kinuwelyuhan ito. Lumayo ka kay Natasha. Kung gusto mong galangin pa kita bilang kapatid, ubos na ang prespeto na meron ako sa'yo. Napakakonti na lang na mapuputol na. Naintindihan mo ba? Tanong pa ni Alex at marahas na binitawan ng kuya. Pinunasan niya ang gilid ng labing dumudugo. Fine, sige. Tatanggapin ko nang kayo nga ang ikinasal. Pero malaman ko lang na mabalitaan at mangyari ulit ito. Ay ako nang makakalaban mo. Hindi ako magdadalang isip na kunin si Natasha. Banta ni Marcus. You can never get her. Cause I won't let you. Ang asawa ko ay asawa ko. Naintindihan mo? Nagsukatan pa ng mainit na tingin ng dalawa. Kahit ang mga empleyado ay takot na umawat. Unang pag-alis ng tingin ni Marcus ay napapalatak na lang. Tanggap niya na sa larong ito ay nahuli siya. Nauna ang kapatid niyang si Alex at hindi ito na magpapatalo sa kanya. Walang sabi-sabing tumalikod si Marcus at tulumakad paalis. Dala ang bigat ng loob at panghihinayang. Taas baba rin ang dibdib ni Alex dahil sa galit. Ikinalma niya ang sarili at namaya-maya pa ay nabuhayan ng loob dahil gising na ang asawa. Lumapit siya at agad na hinawakan ang mukha nito. Are you fine? I'm so sorry kung masyado ko na-stress lately. I promise na hindi na ulit makakapasok si Mrs. Smith sa kumpanya. Saan ni Alex habang hinahaplos ang pisngin ni Natasha. Ayos lang ako. Ikaw, bakit may putok ang labi mo? Ano nangyari? Napalinis mo na ba yung sugat? Nag-aalala at may bahid ng pagtataka na tanong ni Natasha. You don't have to mind this. Mabilis lang naman palinisan to. Ikaw ang magpahinga, okay? Huwag mo akong iniisip. Bumukas ang pinto at pumasok ang doktor. How is my wife? Kumusta ang lagay niya? Tanong na agad ni Alex, hawak kamay si Natasha. Maayos naman ang vitals niya. Hindi lang din dapat siya ma-stress dahil masela ng pagbubuntis niya. Saan ng doktor habang nakatingin sa mga papel na hawak nito. Tila naman nabingi si Natasha at Alex, hindi na maproseso ng utak ang sinabi ng doktor. Dok, ano pong ibig sabihin? Tanong ni Natasha. Natigilan ng doktor at gulat na napatingin sa kanila. Hindi niyo po ba alam? Isang buwan ka nang nagbubuntis. Sagot ng doktor habang sabay tingin sa pasyente at sa asawa nito. She's 1 month pregnant? We will have a baby? Parang hindi makapaniwalang sa ating Alex. Nakatulala at halo-halong emosyon ang nadarama ngunit nangingibabaw ang saya. Yes, buntis ang misis mo. Kaya gaya ng sabi ko ay hindi dapat siya ma-stress o masobrahan sa trabaho. Hanggat maaari ay masaya lang dapat palagi at moderate ang trabaho para siguradong safe ang baby. Imporma ng doktor sa mag-asawa. Alex, buntis ako. Ngayon lang na-realize ni Natasha ang lahat. Buntis siya at ang ama nito ay si Alex. Thank you, Natasha. I love you. I love you so much. You don't know how happy I am. Tumulo ang luha ni Alex at hinalikan ng noo, pisngi ilong at bibig ng babae. Sobrang saya ng puso niya na hindi niya alam kung saan pa yon ilalagay. Magkakaanak na tayo. Pamilya na tayo. Masaya rin na sabi ni Natasha at pinunasan ng mukha ni Alex. I'm sure you will be a great father. Tumango si Alex at hinawakan ng kamay ng asawa. Ngayong magkakaroon na sila ng pamilya ay mas lalo niyang mas pagbubuntihan ang buhay. Mayroon na siyang anak at responsibilidad niyang palaki nitong may respeto at disiplina. Ilang araw ay inilabas na rin ng ospital si Natasha. Dumiretso agad sila kay Don Fabito upang sabihin ng balita. Oh, mabuti naman na nabisita niyo ako rito. Akala ko nalimot na kayong may matanda kayong iniwan rito. Biro ni Don Fabito sa dalawa. Dito kami magdi-dinner. Lo, kami na rin ang magluluto. Paalam ni Alex at nagmano. Talaga? Naku naman at mabuti. Ang lungkot ng mansyon na ito. Ngayong ako na lang nakatira at mga kasabahay. Dalasan niyo ang pagbisita. Ka-request ng matanda dahil malungkot ang mga araw na siya na lang mag-isa sa mansyon. Opo, lo. Dadalas ang dalaw namin dito. Sagot ni Alex.
na nagpangiti kay Don Fabito. Alam ko talagang hindi ako nagkakamali nang ipakasal mo sa iyo si Natasha. Napakalaki ng nangyaring pagbabago sa ugali mo. Inakbayan ni Alex ang asawa. Takot ko lang dito sa misis ko. Pinagagalitan nga ako kapag hindi ako gumagamit ng po at opo sa'yo sa tuwing tumatawag ka sa telepono. Natatawang ani ni Alex at dinampian ng halik ang pisngi ng asawa. Ay, buhay mag-asawa talaga. Nangungulila na rin tuloy ako kay Leona. Sandali lang mahal at susundan ni kita. Saan ni Don Fabito habang nakatingin sa langit. Waring kinakausap ang yumaong asawa. Lo, huwag ka munang susunod kay Lola. Paano mo makikita ang apo mo? Saan ni Alex na nagpakuha sa atensyon ni Don Fabito. Magkakaroon na ba ako ng apo? Excited na saan ng lolo at may ningning sa mata. Isang buwan na po akong buntis kaya, apo, kakaroon na po kayo ng apo. Masayang balita ni Natasha na may ngiti sa labi. Lumapit si Don Fabito sa dalawa kahit na nahihirapan dahil nakatungkod na lamang. Naku, magandang balita. Ingatan ko ang kalusugan ko at makikipaglaro pa ako sa apo ko. Halos pumalakpak pa si Don Fabito sa galak. Nagtawanan sila sa narinig. Doon sila kumain ng hapunan at masayang nagkwentuhan. Hindi naging madali ang pagbubuntis ni Natasha ngunit dahil sa tulong ng asawa ay nalampasin rin iyon. Dumating ang araw ng kapanganakan. Magkahalong saya at excitement ang nararamdaman ni Alex. Naawa siya sa asawa dahil nasasaktan ito. Ngunit nang mahawakan nila ang kanilang anak at marinig ang unang iyak nito ay nawala ang lahat ng pagod. Hello Vanessa, ako to si Daddy. Saad ni Alex habang dirampian ang halikang pisngi ng anak. Dito si Mami oh, mamahalin ka namin. Dagdag pa ni Alex. I love you, Alex. Salamat at ikaw ang naging asawa ko. Nang hina man ay nagawa pa rin iusal ni Natasha. Mahal na mahal rin kita Natasha. Ikaw at ang mga magiging anak natin. Sagot ni Alex at hinalikan sa noo ang asawa. Lumaki ang anak nilang si Vanessa. Laking tuwa ng kanyang lolo nang makita ang apo. Nabuhay na masayang pamilya si Alex at Natasha at sa ikalawang pagkakataon ay nagkaroon muli sila ng supling na lalaki. Ang kanilang mga anak ang lalong mas nagpatibay sa kanilang relasyon. Minsan sa buhay ay naiisip nating palaging hindi sang-ayon sa atin ang tadhana. Gaya na lamang ng kasal ni Natasha at Alex. Pareho nilang hindi ninais ngunit kalaunan ay nagbunga ang pag-ibig. Madalas, kung hindi man natin nakuha ang ating ninanais, maaaring inihahanda lang tayo ng buhay sa bagay na mas higit pa. Mas higit mong gugustuhin. Kaya patuloy lang na lumaban sa buhay dahil baka sakali ay makamit din natin ang magandang wakas ni Alex at Natasha.